Binabati ko ang lahat ng mga tagapakinig dito, lalong-lalo na sa ating narrator. Tawagin niyo ako sa pangalang Melba. Tubong Iloilo po ako at dito na rin ako tumanda at nagkapamilya. Nasa 50 taong gulang na ako ngayon. Pero nangyari ang kwento noong wala pa akong asawa mga taong 1991. Nakatira kami noon sa isang malayong baryo sa Iloilo. Medyo malayo sa syudad dahil mga 2 oras din na biyahe sa jeep bago kami makarating sa syudad. Mga 1.5 oras kung medyo mabilis yung biyahe. Punuan kasi talaga yung jeep ng mga panahong yon. Ang bahay namin ay nakatayo malapit sa isang may kalawakang tubuhan. Maliit lamang yung baryo namin at hindi pa gaanong marami ang mga nakatira noong mga panahong yon. Pero noon pa man po, kalat na rin yung kwento na meron talagang aswang sa baryo namin. Maraming mga nagsabi na mga nakakita at may mga dayong albularyo din na nagpapatunay na may mga aswang daw talaga sa aming baryo. Minsan po kasi, may mga napapadpad na manggagamot sa baryo namin. Minsan may mga ginagamot talaga sila dito. Minsan naman, napadaan lang din o bumisita lang at nanatili ng ilang mga araw. Parang yung kaibigan ng tatay ko na tawagin po nating Tatang Celio. Pero tatang lang talaga madalas yung tawag namin mula pa nung bata pa. Kumpare siya ng tatay ko kasi inaanak nito yung aking ate. Pero mas matanda siya kay tatay ng mga 10 taon. Isang umaga, habang kami nagbubungkal ng lupa sa may harap ng bahay namin. Dahil hinahanda namin yon para taniman ng mga gulay. Nang may biglang tumawag sa amin sa may labas ng bakod. Nung nilingon naman namin, walang iba yon kundi si Tatang Celio. Abot tenga yung ngiti nito at mukhang may dalang mga gamit. May gagamutin yata kasi ito. Pinapasok agad namin siya, tinawag si tatay. Nag-usap nga sila. At doon nga, nabanggit ni Tatang na may gagamutin daw pala siya sa may kalapit na baryo. Bali yung baryong kasunod ng aming baryo. Total, doon din naman daw siya pupunta, ay dumaan na lang muna siya sa bahay namin. Malayo pa ang pinanggalingan nitong si Tatang Celio. Sa kabilang bayan pa. Kaya kahit talagang matalik silang magkaibigan ng tatay ko, minsanan lang talaga silang magkita. Medyo mahirap din kasi yung transportasyon noon. At lagi ring abala si Tatang Celio sa pagpunta sa mga baryo-baryo para manggamot. Ayon kay Tatang, mukhang aabutin daw siya ng ilang araw doon sa kanyang gagamutin sa kalapit naming baryo. Depende pa raw kung gaano nakalala yung sitwasyon nito. Kaya kahit nakakahiya daw ay makikiusap daw sana siya kung pwede siyang makituloy sa bahay namin at makitulog ng kahit 2 gabi lamang. Para pagkagaling daw niya din sa kanyang gagamutin, ay lalakarin na lang niya pauwi sa bahay namin at hindi na niya kailangang bumalik pa agad sa kanila. Magastos rin kasi yung pamasahe at mahirap din talaga para sa kanya. Lalo at hindi rin nagpapabayad itong si Tatang. Kung may ibibigay ay okay na sa kanya. Hinahayaan lang niya yung pamilya ng kanyang ginagamot kung ano yung kaya nilang ibigay. Minsan ay wala daw talagang kahit na ano. At okay lang din yon sa kanya. Mabait kasi talaga itong si Tatang. Kaya syempre hindi naman nag-alinlangan yung tatay ko at pumayag naman po ito. Yung dating kwarto ng kuya ko na lang yung ipapagamit namin kay Tatang, sabi ni tatay.
At bago nga siya pumunta sa kanyang gagamutin, hindi napigilan ni Tatang na mabanggit na nung naglalakad daw siya papunta sa bahay namin, ay may hindi pangkaraniwan daw siyang nakasalubong. Dahil papasok pa nga yung bahay namin, kaya pagkababa nga niya ng jeep, ay naglakad pa talaga ito. Ayon sa kanya, matandang lalaki daw yon, yung kanyang nakasalubong. At hindi pa man daw nakakalapit sa kanya, ay talagang naaamoy na daw niya iyon. Walang dudang isang araw yung aswang at kababaryo pa raw namin. Ang sama nga raw ng tingin sa kanya noon pero hindi na nga niya pinatulan pa dahil hindi naman yun yung kanyang ipinunta sa aming baryo. Kaya binalaan nga niya kami. At pag uwi na lang daw niya galing sa kabilang baryo niya, ididetalye yung tungkol doon sa matandang yon. At baka kapag inilarawan nga daw niya ay makilala rin namin. Nagmamadali na kasi ito noon, lalo at may gagamutin pa nga ito. Kaya pagkatapos po nun, ay iniwan na nga ni Tatang yung iba niyang mga gamit at yung mga gagamitin lang niya sa kanyang panggagamot, yung kanyang dinala. Nagmamadali na siyang umalis noon at nagpaalam na nga rin po ito sa amin at nagpatuloy naman kami sa aming ginagawa. Ang sabi ni Tatay noon, sino naman kaya yung matandang lalaking yon? Wala akong ideya dahil parang yung mga pinaghinalaang aswang dito ay puro mga matatandang babae lamang. Wala akong alam na pinagdududahan ng mga kababaryo natin na matandang lalaki. Wika pa nga ng tatay ko noon. Di kaya tay baka asawa ng isa sa mga pinaghinalaan din ditong matandang babaeng aswang? Hindi naman malabo yun, di ba? Dahil di ba nga kaya nilang magpahawa? Wika ko naman noon. Napailing lamang saglit yung tatay ko at wag na lang daw naming isipin pa at baka matakot pa nga kami. Basta't wag na muna raw kaming lalabas-labas ng gabi. At baka matsambahan pa raw namin yung matandang lalaking tinutukoy ni Tatang. Sa buong maghapon ay maraming mga pumunta sa bahay namin ng araw na iyon para bumili ng mga gulay. Nagbebenta kasi talaga kami noon. Bale kapag may bumibili, doon pa lang namin pipitasan ng gulay para bagong pitas nga talaga. May mga gulayan din kasi kami sa may likod ng bahay. Isa nga yun sa pinagkukunan namin ng panggasto sa araw-araw noon. Kaya kung sino-sino talagang mga kababaryo namin ang pumupunta para bumili. Bandang 5:30 na nga rin ng hapon nang makauwi na rin si Tatang mula sa kanyang ginamot sa kabilang baryo. Pagkatapos daw kasi niyang gamutin yung pinunta niya doon, ay may mga nagdatingan pa raw na ibang mga tao upang magpatingin din. Pagpasok nga ni Tatang Selyo ng bakuran namin, ay napatigil nga ito bigla. Napasinghot ito bigla na parang nababahuan. Hindi namin maintindihan yon kaya napatingin talaga kami sa kanya. Pagkatapos po nun, napansin rin namin na may kinakausap ito dahil pabulong-bulong po ito ng mga sandaling yon na hindi rin namin maintindihan kung bakit. Tinawag ko nga siya pero hindi ito sumagot. Tatanungin ko sana siya tungkol doon sa kanyang mga binubulong. Tatawagin ko pa nga sana ulit pero pinatahimik na ako ng tatay ko. Hayaan natin siya. Mukhang meron siyang napansin dito. Maraming pumunta dito kanina Kinakausap malamang ni Tatang yung kanyang gabay. May gabay ang si paring Selyo Alam nyo ba? Wika pa nga ng tatay ko noon.
Alam ko naman po yung tungkol sa mga gabay na iyan. Dahil naririnig ko rin po yun dati kay tatay. Kaya naintindihan ko nga agad yon nang muli niya yung sabihin. Parang yung mga gabay daw na ito ay mga nilalang na hindi nakikita nating mga ordinaryong tao. Sila daw yung katuwang ng mga albularyo sa kanilang ginagawang panggagamot. Minsan nga raw, sila pa yung nagbibigay ng mga mutya sa mga albularyo. Lalo na kapag gagamitin naman daw sa mabuti o di kaya naman ay sa panggagamot. Dumakot ng lupa noon si Tatang at inamoy-amoy po niya iyon. Tapos agad rin po itong tumayo. Nandito siya kanina. Yung matandang aswang na nakasalubong ko. Naaamoy ko siya dito. At nakumpirma ko din sa tulong ng aking gabay. Pero yung nakapagtataka pa, malakas yung kutob kong may kinalaman siya doon sa babaeng buntis na aking kinamot. Nagamot ko na rin yun kanina. Hindi na makalalapit pa sa babaeng yon yung aswang na yon. Yun yung aking sinisigurado. Kahit yung markang ginawa nito sa babaeng buntis ay binura ko na rin. Binigyan ko rin ng proteksyon at may mga nilagay din akong proteksyon sa loob ng kanilang bahay. Pero mukhang pumunta nga yung aswang dito kanina para makumpirma kung isa nga ba akong albularyo. Pero hindi na nga rin niya ako naabutan dahil agad akong umalis. Sabi pa ni Tatang noon, sabay inilarawan po nito sa amin yung itsura ng matandang kanyang nakasalubong. Biglang nanginig yung aking mga kalamnan noon dahil sa paglalarawan ni Tatang Celio. Dahil kilalang kilala po namin yung matandang kanyang tinutukoy. May marka daw na parang napaso sa kanyang mukha. Maliit lang at laging may tungkod. Puti yung mga buhok at merong malaking peklat sa kanyang kanang paa. Dahil sa mga paglalarawan po na iyon, alam na rin namin kung sino nga ba yung kanyang tinutukoy. Walang iba, kundi si Lolo Damian. Kababaryo rin namin na mag-isa na lang sa buhay at madalas ngang bumili sa amin ng gulay. Ang sabi ni Tatang Celio, aswang daw pala yung kababaryo naming yon. At sa tagal daw ng kanyang karanasan sa pagiging albularyo, alam na rin daw niya kung hindi mabuti yung isang aswang. Sigurado daw siya dito kay Lolo Damian. Isa raw siyang aswang na dapat daw ay iniiwasan. Mapanganib daw yung matanda kapag ikaw yung kanyang nakursunadahan. Ayon pa nga kay Tatang Celio, upang hindi daw kami madamay, imbis na 2 gabi siyang makikitulog sa amin ay gagawin na lang daw niyang isa. Balak nga niya noon na pagkatapos ng gabing yon ay umalis na para hindi kami mapagdiskitahan ng aswang. Nararamdaman daw niyang alam ni Lolo Damian na siya nga ang gumamot doon sa babaeng balak sana niyang biktimahin. Balak nga niya noon na pagkatapos ng gabing yon ay umalis na at baka kami pa raw yung mapagdiskitahan ng aswang. Nararamdaman daw niyang alam ni Lolo Damian na siya nga yung gumamot doon sa babaeng balak sana nitong biktimahin. Madalas daw hindi yun pinapalagpas ng mga aswang. Kaya kung sakaling magtagpo man daw yung kanilang landas, sigurado daw na merong mangyayari na hindi maganda, na alam naman daw ni Tatang na siya nga yung magwawagi. Hanggang sumapit na nga yung gabi noon. Naghanda na kaming maghapunan at pagkatapos naming kumain ay kanya-kanya na nga kaming nagpahinga dahil napagod din kami sa maghapon. Mga bandang 9:00 yata yun ng gabi noong inutusan ako ng nanay ko na dalhan ng kumot itong si Tatang Celio
dahil nga unan lang daw pala yung kanyang nailagay sa higaan nito. Pagkatok ko, hindi sumasagot si Tatang sa kwarto. Nagkataong bahagya namang bukas yung kanyang pinto. Kaya napasilip nga ako doon. At doon ko na nga napagtanto na wala po ito doon. Wala si Tatang sa kanyang higaan, pero nandun pa yung iba nitong mga gamit. Siyempre, nagtaka na nga ako noon at medyo nataranta. Sinabi ko yon kila nanay. At bago pa man kami makapag-isip kung nasaan na nga ba yung matanda, agad nga kaming nakarinig ng kakaibang ingay sa may labas ng bahay. Isang angil yung aming narinig. Mahina lang pero halatang malapit. Kakaiba yon. Tipong kapag narinig mo, ay agad-agad kang kikilabutan. Ano yon? Sabi ko noon. At nagkatinginan nga kami nila tatay. Lumabas agad si nanay at tatay noon habang may dalang itak yung tatay ko. Kahit na babae, ay lakas loob rin akong sumunod. Dala-dala ang isang flashlight. Naririnig namin yung pag-angil. Hanggang sa ang mahinang pag-angil na iyon ay napalitan ng isang nakakapangilabot na pag-ungol ng animoy hayop na nasasaktan. Ang lapit lang po nun, Sir Dan. Napakalapit lang po nun. Nasa likod lang ng bahay banda, kaya mabilis nga kaming napatakbo palabas. At ang una po naming naabutan ay isang hindi inaasahang eksena. Nung ilawan ko, nakita ko yung isang hayop na nanghihina habang nasa harap nito si Tatang Celio. May kung ano-ano itong binibigkas na mga salita. Habang nakalumpasay na nga rin sa lupa at nanghihina ang umaangil pa rin na hayop sa harap nito. Doon na nga namin napansin na may nagkalat ng dugo doon banda. Sugatan yung hayop at kung titignan ng maigi ang kakaiba nitong anyo, walang dudang isa po yung aswang. Nung gabi lang na iyon ako nakakita ng ganon, na hindi ko naman masasabing aso at hindi rin naman pusa. Basta talagang kakaiba. Sa kanang kamay ni Tatang ay ang isang patalim. Gawa po yun sa tanso, lalo at nakita ko yun sa kanyang mga gamit nung pagdating nito. Bago pa man kami makapagsalita, ay sumigaw po noon si Tatang. Dali na! Lumayas ka dito. Kaya mo pa namang umuwi, di ba? Sigaw pa nga noon ng matanda. At noon din, marahang tumayo yung hayop at tumakbo sa karimlan. Bakit mo hinayaang makatakas? Sigaw naman ng tatay ko noon. Alam ko yung ginagawa ko. Makakauwi siya pero hindi na siya mabubuhay ng matagal. Kahit nga ang ipasa yung kanyang pagkaaswang, hindi na rin niya magagawa. Hayaan natin siyang makauwi man lang sa kanyang sariling bahay. Wika noon ni Tatang. Sabay sinabihan na kaming pumasok ng bahay. Ayon pa nga rito, sinadya daw niyang lumabas dahil kinukutuban siya na atakihin kami ng aswang na yon nung gabing yon. At hindi nga siya nagkamali. Ang hindi alam ng aswang ay nakabantay na pala sa kanya si Tatang. Ako pa po noon yung pinalinis ng dugo ni Tatang sa kanyang ginamit na tansong patalim. Kinaumagahan po noon, meron ng balita. Nakita daw si Lolo Damian sa harap lang ng pinto ng kanyang bahay. Wala nang buhay at merong malubang sugat. Hindi ko akalain noon na yung nakakatakot na hayop na aming naabutan ay walang iba nga
kundi si Lolo Damian. Sabi nga ni Tatang noon, minsan daw talaga ay dapat may lakas din ang loob ang isang albularyo na pumatay ng aswang kung kinakailangan para wala na itong mabiktima pa. May mga iba pa nga po akong kwento tungkol kay Tatang Celio. Pero sa ngayon, hanggang dito na lang po muna at maraming salamat.